Naisip ni Xiaoyong ang nakasalubong niyang babae, at iniisip na mukhang ito ang kalaban na tinutukoy ng system. Matapos makarating sa kanilang base, ang eksena naman ay nalipat sa itaas ng tower. Tinanong ng ating bida kung may napansin niya daw ba si Shanshan na umaaligid sa kanilang base. Sinabi ng dalaga na may nakita siyang kotse sa hindi kalayuan na distansya. Inakala niya din na sasakyan ito ng ating bida, ngunit ito ay huminto at hindi nagpatuloy. Si Xiaoyong naman ay sinabihan si Shanshan na tawagin ang kanilang mga kasamahan dahil may mahalaga daw silang pag-uusapan. Ang senaryo ay nalipat mula sa isang planta ng uling. Mula sa isang radyo, ang grupo ay nakikinig habang nagsasalita ang isang tao sa radyo na may ligtas na shelter sa planta ng uling. Dahil nakarating na ang grupo sa planta, hinahanap naman nila kung saan nga daw ba ang tinutukoy ng taong nagsasalita sa radyo. Ang kotse ay nadaanan ang grupo, kaya naman ang mga ito ay masaya dahil ngayon lang ulit sila nakakita ng survivor na katulad nila. Ang grupong nasa kotse ay sila Rui, tinanong din ito na kung narinig niya daw ba nila ang broadcast sa radyo, na sinang-ayunan naman ng grupo. Matapos makita ang sexy at malaking kokomelon ni Rui, ang mga lalaki naman ay namula at hindi na mabaling ang tingin sa malaking hinaharap ng dalaga. Habang lumalapit ang katawan na mapang-akit, sinabi niya naman na sakto lang ang dating ng mga poging katulad nila, kaya naman sila ay muling mas namula dahil sa mga sinasabi ng dalaga. Sinabi din ni Rui na hindi sila kasya sa sasakyan, kaya naman maglalakad na lang sila papunta sa kanilang patutunguhan, na sinang-ayunan naman ng dalawa habang nagpapakita ng manyakol na mukha. Ang grupo ay papasok na sa loob ng gusali, at namangha din sila sa malawak na espasyo ng lugar. Ang lalaki ay sinabing siya ay naiihi, kaya naman lalabas lang daw siya sandali upang sa labas umihi. Si Rui ay sinabing huwag na itong mag-abalang lumabas dahil may comfort room dito sa loob. Sasamahan niya din daw ang lalaki, na kanya namang ikinatuwa at agad sumang-ayon sa sinabi ng dalaga. Habang umiihi ang lalaki, siya naman ay napangiti habang tumitingin sa magandang babae. Ang lalaki ay natuwa dahil alam niya na daw ang takbo ng isip ng dalaga, kaya naman umpisahan na daw nila ang magbembangan. Ang lalaki ay biglang nahirapan huminga dahil sa patalim na itinurok ni Ganda sa kanya. Matapos bumagsak ng bangkay, inakala niya namang may kwenta ito, ngunit isa lang daw pala itong walang kwenta na may maliit na batuta. Ang lalaki ay sinabing tapos na sila sa kanilang ginagawa, habang si Rui naman ay sinabing kunin din nila ang isang bangkay na nasa loob ng comfort room. Sinabihan niya din ang kanyang mga kasama na tawagin nila si number 2 at number 3. Ang mga survivor sa base ni Xiaoyong ay nagsama-sama sa isang kwarto. Sa kanilang pag-uusap nalaman ni Lee na may gustong tumarget sa kanilang base, na kanya namang ipinagtaka kung sino ang mga ito. Sinabi ni Xiaoyong na wala silang alam kung sino ang kanilang mga kalaban, kaya naman anumang oras may atake na daw sa kanila. Ang ating bida ay sinabihan si Zhang Xi at Chen Chong na sumama sa kanya mamaya, dahil kailangan daw nilang ubusin ang mga zombie na nasa southeast na hindi kalayuan sa base. Gagawin daw nila ito upang dito muna magtago ang mga sibilyan nilang mga kasama upang hindi mapahamak sa gagawing pag-atake ng mga kalaban. Ang dalawa ay sinabing sasama sila sa ating bida, pati na din si Lukang at Luchao ay sinabing sasama sila. Pati ang batang si Xiaoshua ay gustong sumama, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang mama. Dahil gustong sumama ng lahat, si Xiaoning naman ay napasama na din sa kanila. Si Xiaoyong ay sinabing si Shengbo at si Mr. Lee na muna ang magbabantay sa base. Hindi nagtagal ang grupo ay naghanda para pumunta sa east na hindi nalalayo sa kanilang base. Matapos makarating sa lugar, sila naman ay nag-umpisang ubusin ang mga zombie sa paligid. Dahil sa kanilang pagtutulungan, mabilis nilang natapos ang misyon nang walang nasasaktan sa kanila. Mula sa hindi kalayuan ang base nila ay matatanaw sa bintana. Sinabi din ng ating bida na dito muna mananatili ang mga sibilyan nilang mga kasamahan. Ang ibang survivor naman ay sinabing gusto din nilang lumaban, kaya naman nag-isip siya ng paraan para sa kanila. Hindi nagtagal sinabi ng ating bida na mag-iiwan siya ng mga pistol para sa kanila. Aatake din daw sila gamit ang kanilang mga coordinate attacks gamit ang kanilang communication device. Ang grupo ni Rui ay naghahanda habang sa likod niya naman ay may dumating. Ang maliit na tao na si number 3 ay tinanong ang tungkol sa misyon, habang si number 2 naman ay paulit-ulit na sinabing gusto niya ng karne ng tao. Sinabi ni Rui na patay na ang lahat ng nasa Bikushan, kaya naman simula ngayon sila na ang kukuha ng mga karne. Nagtaka si number 3 kung sino ang gumawa nito, kaya naman sinabi ni Rui ang tungkol sa mga taong nasa base ng ating bida. Aatake din daw sila bukas ng umaga at balak niyang isama si number 2. Ang gabi ay sumapit na sa base ni Xiaoyong. Ang binata ay natuwa dahil nag-refresh na ang mga mabibili niya sa kanyang store. Nakita niya din ang dalawang level 2 box na nagkakahalaga lamang ng 40 points kapag ito ay pinagsama. Kaya naman balak niya na itong bilhin at gusto nang malaman kung ano nga daw ba ang mga laman nito.
Ang ating bida ay nagkaroon ng effect na 25% na dagdag sa kanyang physical points na kanya namang ikinatuwa. Matapos kalkulahin na pagtanto niya din na may 40 points na siyang physical points, kaya naman hindi na din siya makapaghintay na subukan ang bago niyang lakas. Mula sa ibang lugar ay nagkaroon ng makapal na alikabok, at ito ay kagagawa ng maraming sasakyan na may parehong balak puntahan. Ang lalaki ay tinanong ang kanilang planong pag-atake, kaya naman sinabi ni Rui na magdadrive muna sila paikot sa maliit na base upang patayin ang mga residente dito. Sinabi niya din na gagamitin nila si number 2 para masira ang gate ng base. Ang dambuhala naman ay masayang sinabi na gutom na siya, kaya naman gusto niya na din pumatay ng mga tao para makakain. Habang patuloy na nasa biyahe ang mga kalaban, ang eksena naman ay nalipat sa base ni Xiaoyong. Ang dalawa ay matatagpuan sa itaas ng gusali. Napansin din ni Lee na maganda dito dahil natatanaw niya ang halos buong parte ng base. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing hindi sila nandito para sa magandang view ng lugar. Kaya naman tinanong ni Lee kung anong ginagawa nila dito sa itaas. Ang binata ay naalala ang sinabi ni Lee na isa dati itong sniper officer ng ilang taon. Si Lee naman ay humingi ng pasensya dahil mukhang mali daw ang narinig ni Xiaoyong dahil ilang buwan lang daw siya naging sniper officer. Tinanong ni Xiaoyong kung magagawa nga daw ba ni Lee na matamaan ang kanyang target ng 100 hanggang sa 200 meters mula dito. Si Lee naman ay proud na sinabi na kaya niya itong tamaan kahit 500 meters pa ito basta steady lang ang hangin sa paligid. Ang ating bida naman ay natuwang marinig na kumpiyansa si Lee sa kanyang kakayahan sa pagbaril. Mula sa kanilang likod si Zhang Si ay dumating at sinabing dala niya ang pinakuha ng ating bida. Nagtaka din siya kung ano nga daw ba ang laman ng napakabigat na bagay na ito. Si Xiaoyong ay binubuksan na ang kahon at ito ay naglalaman ng isang sniper na barret. Nagulat din siya kung paano nga daw ba nagawang makakuha ni Xiaoyong ng ganitong kalakas na kalibre ng baril. Ang ating bida ay sinabing may dalawang magasin lang sila na may tig 5 bala, kaya naman gamitin daw ito ni Lee ng mabuti. Si Lee ay nagugulat pa din dahil hindi siya makapaniwala na makakahawak siya ng ganitong klase ng baril. Si Xiaoyong ay sinabihan si Zhang Si na maghanda na silang lahat dahil anumang oras darating na daw ang mga kalaban. Si Shanshan ay may nakitang mga sasakyan, kaya naman agad niya na itong sinabi sa lahat mula sa communication device. Si Lee naman ay nakita na din ito at sinabing nagsimula ng lumapit sa kanilang base ang mga kalaban. Ang lalaki ay hindi na nakikita ang mga sibilyan sa maliit na base, kaya naman napasabi din siya na kung pumapatay din daw nga ba ang grupong ito ng mga tao para gawin ding karne ang mga ito. Ang driver ay tinanong kung hihinto nga daw ba sila para magmasid na muna. Si Rui ay sinabing aatake na sila ngayon dahil siguradong nakita na daw ang malaki nilang grupo na paatake sa lugar, kaya naman mas makakapaghanda daw ang kanilang mga kalaban kung ikakansela nila ang pag-atake ngayong araw. Ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang pagsugod sa base, kaya naman sinabi na din ni Shanshan na oras na para magpaputok sila sa mga kalaban. Ang grupo ay nagpaputok gamit ang kanilang mga baril sa mga sasakyan na palapit sa kanilang base. Dahil sa nagawang matamaan ng driver ng isang sasakyan, ito naman ay nawalan ng kontrol at biglang nag-crash sa kung saan. Si Rui ay nagulat at hindi makapaniwala dahil sa bilis ng pagresponde ng kanilang mga kalaban sa kanilang pag-atake. Ang grupo ay nagpa siyang dumikit sa pader upang makapagtago sila dito. Matapos makalapit sa pader, ang dambuhala naman ay bumaba at handa ng makipagdigma gamit ang malaki niyang sandata. Gamit ang malaking baterya sa kanyang likod, ginamit niya ang kanyang sandata para masira ang tarangkahan ng base. Sila Shanshan ay napansin ang ginagawa nilang pagsira sa gate at sinabing kailangan nila itong pigilan. Habang naghahanda para magpaputok sa dambuhala, ang grupo naman ni Rui ay binaril sila Shanshan upang protektahan si number 2. Dahil sa natanggap nilang atake sa kalaban ay nagawa namang matamaan si Xiao Kai na ipinag-alala naman ng kanyang kaibigan. Sinabi din ni Zhang Si na malalakas din ang mga submachine gun ng mga kalaban. Si Song naman ay sinabing marami silang mga bala, kaya naman huwag daw silang matakot na paulanan ng bala ang mga kalaban. Mula sa loob ng base napansin nila Sheng Bo na malapit ng masira ng mga kalaban ang gate. Mula sa communication device sinabi naman ni Xiaoyong na huwag silang mataranta at mag-relax lang. Ang binata ay lumabas at biglang tumakbo sa kung saan. Ang lalaki naman ay sinabing ubos na ang kalahati ng kanilang mga bala. Kaya naman tinanong ni Rui si number 2 kung bakit napakatagal nito. Ang dambuhala naman ay nagsalita at sinabing malapit na siyang matapos. Ang gate ay tuluyan ng nahiwa ng dambuhala, kaya naman sinabi ni Shanshan na nagbukas na ang gate at kailangan nilang abangan ang mga kalaban dito upang ang pagpasok nila ay mapigilan. Si Rui ay napangiti at sinabi na kung paano nga daw ba kakaharapin ng kanilang mga kalaban ang lupit ng isang evolver. Ang babae ay sinabing magtatago sila sa likod ni number 2 habang pumapasok. At agad na din daw silang maghanap ng magandang pwesto kapag nakapasok na sila sa loob.
Habang binubuhat at tinatanggal ang hinati niyang piraso ng gate, ang ating bida naman ay kinausap si Lee at sinabing maghintay ito sa kanyang sasabihing signal. Tinanong din ni Xiaoyong kung malinaw nga daw bang nakikita ni Lee ang dambuhala. Agad namang sinabi ni Lee na siya ay handa ng paputukan ang halimaw na ito. Habang nagwawala ang dambuhala, sila Shengbo naman ay nagtaka kung tao pa nga daw ba ang nilalang na ito. Ang grupo ay harap-harapang binaril si number 2, ngunit ito ay tila hindi natatablan. Mula sa kanyang matibay at makunat na katawan, ang mga bala ay hindi tumatagos sa kanya. Napansin din ng matanda na may kakayahan ang dambuhala na makapagpagaling matapos nitong tamaan ng mga bala. Si Rui ay natatawa sa kanilang mga kalaban dahil mukhang ngayon lang daw sila nakakita ng isang evolver. Mula sa communication device naririnig ni Lee na hindi gumagana ang kanilang mga baril, kaya naman sinabi niyang subukan ng dambuhala ang kanyang high caliber na sniper. Matapos niyang magpaputok, ang parteng ulo naman ng dambuhala ay biglang nabura, kaya naman ito ay tuluyan na ding bumagsak at namatay. Ang grupo ni Rui ay nagulat sa nangyari at hindi makapaniwala. Nagtaka din siya kung paano nakakuha ang kanilang kalaban ng isang baril na may napakataas na kalibre. Si Xiaoyong ay lumitaw sa isang sulok at pinaputukan na din ang mga kalaban. Habang natataranta si Rui naman ay sinabing minaliit niya ang kakayahan ng kanyang mga kalaban. Ang dalaga ay wala nang nagawa kundi ang umatras at bumalik sa kanilang sasakyan. Habang naiinis napansin naman ni Rui si Xiaoyong at natandaan na ito ang binata na kanyang nakasalubong kahapon. Matapos hawakan ang kanyang kasama, ito naman ay ginawa niyang panangga sa parating na mga bala. Napansin ng ating bida ang bilis ng reaction time ng babae, kaya naman mukhang evolver din daw ang taong ito. Ang katawan ay binato ni Rui kay Xiaoyong na agad niya namang naiwasan. Ang binata ay nagpapalit ng magasin kaya naman mukhang makakatakas daw ang babae. Si Lee naman ay naghanda at malinaw na nasisilip ang babae sa kanyang asintahan, at ito naman ay nagawa niyang matamaan sa hita, kaya naman si Rui ay bigla na lang natumba. Si Lee ay nainis din dahil sa hindi niya daw nagustuhan ang kanyang pagkakatama. Ang kasama ni Rui ay nagawa siyang masagip, kaya naman sila ay nagawang makalayo at makatakas. Ang mga tauhan ni Xiaoyong ay nag-alala na baka bumalik ang kanilang mga kalaban, ngunit mumiti lang siya at sinabing walang problema kung bumalik man sila. Dahil sa natapos na ang kanyang misyon, muli naman siyang nakatanggap ng mga points mula sa system. Ang binata ay nakangiti at kumpiyansa kanina, dahil ang base ng kanilang kalaban ay nakikita niya mula sa tulong ng kanyang misyon na ibinigay ng system. Ito ay ang part 2 ng kanyang misyon na pagsugod sa base ng kalaban, na may reward na naman na 50 points. Ilang sandali pa, sila Shanshan ay nagsasaya dahil sa matagumpay na pagdepensa na kanilang nagawa. Tinanong ni Xiaoyong kung kamusta ang kanilang mga tauhan, sinabi naman nilang walang namatay, ngunit may mga sugatan. Agad namang sinabi ni Xiaoyong na agad na nila itong dalhin sa infirmary upang magamot sila agad, ma-disinfect at agad makapag-recover. Sinabi niya din na kunin na nila ang mga sibilyan na itinago nila sa mga hindi natapos na gusali. Si Xiaoyong ay muli na namang natuwa dahil sa isang araw lang nagkaroon siya ng 76 points. Kinabukasan, ang kotse ay dumating sa planta ng uling at ito ay walang iba kundi sila Rui. Nagtanong si number 3 kung anong nangyari, kaya naman sinabi ni Rui na masyado niyang minaliit ang mga kalaban dahil hindi niya inaasahan na may malakas silang mga sandata. Si Rui ay sinigawan ang kanyang mga tauhan at sinabing bilisan nilang kumuha ng karne ng tao. Ngunit si number 3 ay bigla na lang napangiti sa kanyang sinabi. Habang nagtataka kung bakit sila hindi kumikilos, muli niya naman silang sinigawan at muling sinabi na sumunod sila sa kanyang pinag-uutos. Si number 3 ay sinabing nanghihina na siya ngunit napakapangit pa din daw ng ugali niya. Napansin ni Rui na gustong magrebelde ni number 3 laban sa kanya, kaya naman inutusan niya ang kanyang mga kasama na patayin nila ito. Ngunit pati ang dalawa niyang kasama ay lumihis ng tingin sa kanya. Ang lugar ay nagkaroon ng katahimikan habang tumitingin ang dalaga kung sino ang kakampi sa kanya. Si number 3 ay muling sinabi na matindi na ang pinsala ni Rui, patay na din si number 2, kaya naman siya na daw ang pinakamalakas sa base na ito. Sinabi niya din na nagsasawa na ang mga kasamahan nila sa pamumuno ng katulad niya, kaya naman wala na daw siyang magagawa. Si Rui naman ay matapang pa din at sinabing kakayanin niya silang lahat, kahit magpatong-patong pa sila. Ang realidad ay biglang naranasan ng dalaga at siya ay bigla na lang nagmakaawa matapos niyang mapalibutan ng maraming kalalakihan. Si number 3 naman ay tumawa na lang at handa na siyang tapusin ang dati nilang boss na si Rui. Ang grupo ay pinagtulungan na tapusin si Rui at ito ay kanilang hinampas hanggang sa mawalan na lang ito ng buhay. Matapos mamatay ng kanilang boss, ang lalaki naman ay tinawag na third boss si number 3. Siya ay nagalit nang ito ay marinig, kaya naman agad lumuhod ang lalaki at humingi ng tawad dahil sa kanyang pagkakamali. Ito ay agad niyang pinatawad at tinanong kung anong sasabihin nito.
Ang lalaki ay sinabing patay na ang kanilang dating boss at si number 2, kaya naman nabawasan na ang lakas ng kanilang grupo. Nag-alala din siya dahil baka muli nilang makita ang halimaw. Si number 3 naman ay napakamot at naalala ang larawan ni Tentacle Man. Si number 3 ay sinabi naman na magiging ayos lang sila dahil pupunta na lang daw sila sa West Steel Group para doon manatili. Ilang sandali pa, may sasakyan na dumating sa lugar at ito ay ang ating bida kasama si Zhang Si at Lee. Ang tatlo ay nagsimulang umikot sa lugar ng tahimik upang magmasid. Sa kanilang pagmamasid nakita nilang wala ng mga tao sa base, ngunit natagpuan nila ang bangkay ni Rui na agad namang nakilala ni Lee dahil ito daw ang babaeng binaril niya. Ang ating bida naman ay hindi na nagulat sa pagkamatay ng babae dahil sa apocalypse na ito lagi daw may traitor lalo na sa masasamang grupo. Si Zhang Zi ay nagtaka at napansin ang kakaiba at malaking nilalang na kanilang nakalaban dahil hindi daw ito katulad ni Chen Chong. Si Lee ay narinig na tinatawag daw nila ang kanilang sarili na evolver. Kaya naman tinanong nila si Xiaoyong kung paano nga daw ba maging isang evolver. Ang ating bida naman ay sinabi na kailangan nilang kumain ng tao para maging isang evolver na ikinagulat naman ng dalawa na marinig. Katulad ng mga zombie ang mga tao ay may kakayahan din daw na magkaroon ng mga abilities kapag kumain sila ng mga tao. Si Zhang Zi ay tinanong kung kumain na din daw ba ng tao si Xiaoyong, pati si Lee ay tinanong kung kailangan din daw ba nilang kumain ng tao para makasurvive sa apocalypse na ito. Ang binata ay pinakalma ang dalawa dahil may iba pa naman daw na paraan kung paano maging isang evolver. Siya ay naglabas ng bagay sa kanyang kamay na ipinagtaka naman ng dalawa kung ano ito. Ayon sa ating bida, evolver man o zombie pareho lang daw itong mga mutant. Pinaliwanag niya din na kailangan ng mga mutant ng exotic energy para mag-evolve. Ang mga normal na tao ay may exotic energy na nakakalat sa kanilang buong katawan, ngunit ang mga evolver at mga zombie ay may mas condensed na exotic energy na nagiging isang core sa kanilang katawan. Sa pagtagal ng apocalypse paunti-unti din daw na magkakaroon ang mga normal na zombie ng kanilang core. Dahil sa may exotic energy ang mga zombie tinanong naman ni Lee kung pwede daw ba silang kumain ng karne ng zombie. Si Zhang Si naman ay nangdiri at sinabing hindi siya kakain nito. Ang ating bida ay sinabing hindi pwedeng kumain ang mga tao ng karne ng zombie dahil magiging zombie din daw sila. Kaya naman ang mga katulad lang daw ni Chen Chong ang pwedeng kumain ng zombie na kauri nila. Dahil wala nang natira sa base ng mga kalaban, ang misyon naman ni Xiaoyong ay natapos na. Mula sa likod ni Xiaoyong ay may parating at ito ay isang zombie na agad niya namang nasaksak sa mukha. Nagulat din ang ating bida dahil nakalapit ito sa kanya nang hindi gumagawa ng kahit anumang tunog. Matapos mahiwa sa dibdib ang zombie, si Xiaoyong naman ay nakakuha ng crystal core, kaya naman napasabi na lang siya na umpisa na ng hunting season. Si Xiaoyong ay binigay ang core sa kanilang dalawa, ngunit si Zhang Si naman ay tumanggi at sinabing si Mr. Lee na lang daw ang kumain nito. Matapos titigan ni Lee ang dalawang core, siya naman ay kinain na din kaagad ang dalawang core ng sabay. Ilang sandali pa, si Lee ay nakaramdam ng dagdag na lakas sa kanyang katawan. Si Mr. Lee ay nagustuhan ang lakas na kanyang naramdaman. Ang ating bida ay sinabing isa ng evolver si Lee, ngunit hindi pa daw sapat ang lakas nito para maging tuluyang ligtas sa apocalypse, kaya naman kailangan pa din daw nito ng matinding pag-iingat, na agad namang naintindihan ni Lee. Ang tatlo ay tuluyan ng nagdesisyon para bumalik sa base. Ang eksena ay nalipat sa planta ng bakal, at ang lalaki sa lugar ay pinahinto ang mga gustong pumasok. Si number 3 naman ay nagpakilala bilang ang third boss ng base sa planta ng uling. Ang lalaki naman ay sinabing ire-report niya muna ang pagdating nito sa kanilang boss. Hindi nagtagal sila ay nakapasok na sa loob ng planta. Ang lalaking kalbo ay nagtaka kung anong ginagawa dito ng third boss. Habang ang babae naman ay tinanong kung nasaan na nga daw ba si Rui at si number 2. Si number 3 naman ay sinabing inatake sila sa base, ngunit medyo minalas daw si Rui at number 2, kaya naman hindi na daw ito nagawang makaligtas. Ang lalaking kalbo naman ay medyo hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinabihan niya na din ang kanyang mga kasamahan na dalhin ang grupo ni number 3 sa kanilang safe house. Ang lalaking kalbo ay may ibinulong sa babae, at ang babae naman ay biglang natawa at sinabing pareho sila ng iniisip. Ang lalaki ay tinawag si number 3 na kanya namang ipinagtaka. Sinabi ng lalaki na nakakaramdam siya ng masamang mangyayari sa kanila dito sa lugar. Kaya naman si number 3 ay sinabing nababaliw lang daw ang kanyang kasama. Ang lalaki ay napansin ang itsura ng kwarto na pinagdalhan sa kanila at sinabi na mukha itong kulungan. Ang lalaki sa labas kanina ay binuksan ang pintuan at sinabing sumunod silang lahat sa kanya. Matapos nilang lumabas, ang buong grupo naman ay nakaabang sa kanila. Napatanong din si number 3 na kung ano nga daw ba ang nangyayari. Ang babae naman ay sinabing trinaydor ni number 3 ang kanyang boss, kaya naman tinanong niya kung ano nga daw ba ang dapat na nararapat na gawin sa kanya.
Si number 3 ay nagsimulang matakot para sa kanyang kalagayan at sinabing mukhang hindi sila nagkakaintindihan. Si Ling ay natawa sa sinusubukang gawin ni number 3, kaya naman tinawag niya si Li Cheng para ipaliwanag ang pagkakamali ng third boss. Si Li Cheng ay sinabing pumunta siya sa planta ng uling at natagpuan ang bugbog sarado at patay na katawan ni Rui, ngunit ang second boss ay hindi niya daw natagpuan sa lugar. Mula sa kanyang nakita sa lugar, wala din daw nangyaring labanan sa kanilang base. Ang hinala ni Li Cheng, nag-away silang magkakagrupo at trinaydor ang isa't isa at himalang nabuhay ang third boss sa kanilang tatlo. Si number 3 naman ay sinabing wala silang solidong ebidensya, kaya naman puro kwento lang daw ang kanilang hinala. Si Peng ay natawa at sinabing nasa apocalypse na sila, kaya naman wala daw kwenta ang tinutukoy ni number 3 na ebidensya. Pinaalam niya din sa kanila na kung hindi dahil sa mga abilidad ni Rui at ni number 2, matagal niya na daw sanang tinapos ang grupo. Ang kalbo ay napangiti at sinabing patay nila ang lahat. Ang isang lalaki naman ay nagsalita at sinabing may impormasyon siya, kaya naman huwag daw siyang patayin ng grupo. Tinanong ni Ling kung anong impormasyon ang meron siya. Kaya naman ang lalaki ay agad sinabi ang tungkol sa base ni Xiaoyong, at sinabing ito ang nakatalo kanila Rui at number 2. Muling nakiusap ang lalaki sa kanyang buhay at sinabing sasamahan niya silang pumunta sa base ng kalaban. Tinanong din ni Ling kung sino ang mas malakas ang puwersa sa kanila. Sinabi naman ng lalaki na halos magkapareho lang. Sinabi naman ni Ling kay Peng na delikado ang grupong ito. Ang lalaki ay sinabi din na hindi nila alam kung paano maging evolver dahil kahit isa sa grupong ito ay wala daw ang evolver sa kanila. Si Li Cheng naman ay nagtaka sa sinabi ng lalaki tungkol sa pagiging evolver. Muling tinanong ni Peng na kung paano natalo sila Rui kung walang evolver sa kalaban. Muli namang sinabi ng lalaki ang tungkol sa malalakas na baril ng grupo dahil nagawa daw nitong ma-one hit si number 2 gamit ito. Si Ling ay sinabing magaling ang mga sinabi ng lalaki, kaya naman inakala niyang ligtas na siya. Ngunit si Ling naman ay sinabing patayin na nilang lahat ang grupo, na ikinagulat naman nilang lahat. Ang lugar ay napuno ng sigawan hanggang sa wala nang natira at naiwan sa kanila. Dahil may mga malakas na kalibreng baril sila Xiaoyong, kailangan na muna daw nilang mas mag-evolve pa upang masiguro ang kanilang tagumpay sa pagsugod. Sinabi din ni Peng na kailangan nilang masiguro ang sinabi ng lalaki, kaya naman kailangan daw muna nilang magpadala ng magmamasid sa lugar. Si Xiaoyong ay nagkaroon na ng 126 points. Kaya naman napatanong siya kung anong pwede niyang gawin dito. Ang binata ay muling natuwa dahil nakita niya na naman ang isang level 2 black tech na supply box. Ang ating bida ay binili na ang 2 box sa kanyang tindahan at agad na din ginamit ang level 2 black tech. Matapos niyang iturok ang kanyang pampalakas, may kumatok naman sa kanyang pintuan at agad niya itong pinapasok. Si Shan Shan ay sinabing nakahuli sila ng taong umaaligid sa kanilang base. Agad din namang tumayo ang binata upang puntahan ang sinasabi ng dalaga. Ang lalaki ay sinasabing hindi siya ang kalaban, kaya naman gusto niya daw makita ang kanilang leader upang makausap ito. Si Xiaoyong ay dumating at agad namang tinanong ng lalaki kung siya nga daw ba ang leader sa lugar, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Tinanong din ng lalaki kung ano nga daw ba ang itatawag niya sa kanya, kaya naman sinabi ni Xiaoyong ang kanyang pangalan. Ang lalaki ay natutuwang binati si Xiaoyong at sinabing nanggaling siya sa planta ng bakal na nasa west. Si Song ay tinanong kung tama nga daw ba ang pagkakarinig niya, na sinang-ayunan naman ni Asing. Tinanong ng ating bida kung may alam nga daw ba dito si Mr. Song. Sinabi niya naman na katulad ng planta ng uling ito ay ginawa din na base ng mga tao. Muling tinanong ni Xiaoyong kung gaano ito kalayo, kaya naman sinabi ni Song na 3 kilometro ito mula sa kanilang base. Ang ating bida ay tinanong si Asing kung anong ginagawa nito dito. Dahil sa delikado na ang mundo, sinabi naman ni Asing na dapat daw silang magtulungan. Ang ating bida naman ay sinabing magpatuloy lang na magsalita si Asing. Muli niyang sinabi na naghahanap ang kanilang leader ng mga survivor at gusto nila itong maging kaalyansa at isama papunta sa kanilang base. Si Xiao Kai naman ay sinabing huwag maniwala si Xiaoyong dahil base sa nagawa nitong mapa, medyo matagal na daw itong nagmamasid sa kanilang base. Matapos tignan ang iginuhit ni Asing, ginamit naman ng ating bida ang kanyang mind's eye. Habang nakangiti si Asing, nakita naman ni Xiaoyong na inis ito sa kanya. Kaya naman tinutukan niya ito ng baril at sinabing nasa apocalypse na sila at hindi sila tanga. Kaya naman sabihin na daw ni Asing ang totoong dahilan nito dahil kung hindi papasabugin niya daw agad ang kanyang ulo. Matapos niyang mapalunok ng dahil sa kaba, sinabi naman ni Asing na totoo ang kanyang sinabi. Hindi niya din daw sila masisisi kung magiging maingat sila at babantayan nila ang mga kapwa nila survivors na nasa paligid. Tinanong ni Xiaoyong kung nakita na daw ba nito si Chen Chong. Ngunit siniguro naman ni Zhang Si na hindi pa ito nakita ng lalaki. Ang ating bida ay sinabing hayaan na nila itong makaalis. Na ipinagtaka naman ni Mr. Song, kaya naman pati si Asing ay hindi makapaniwala.
Matapos ibalik ang kanyang mapa para umalis na si Asing, siya naman ay nagpasalamat dahil sa kabaitan ng binata. Si Asing ay tuluyan ng tumakbo, habang si Xiaoyong naman ay napangiti at napapaisip kung ilang points na daw ba ang kanyang makukuha mula sa grupo ng mga nasa bakal na planta. Makalipas ang 5 buwan, ang eksena ay nalipat sa planta ng bakal. Ang isang tumutulak ng kariton ay nabalitaan na nagsimula na namang mawala ang mga tao sa kanilang base. Ang kasama niya naman ay tinanong na kung nanggugulo na naman nga daw ba ang Tentacle Man. Mula sa isang sulok may ingay silang narinig na kanila namang ipinagtaka. Ang lalaki ay binalaan ang kanyang kasama na huwag na itong tignan at puntahan. Mula sa kawalan may patalim na bumulusok ng mabilis at ito ay tumama sa lalaking sumilip sa ingay. Ang senaryo ay nalipat kay Licheng na naninigarilyo at agad din naman siyang tumingin sa boses na humihingi ng tulong. Agad niyang tinanong ang lalaki kung anong nangyari. Habang natataranta sinabi naman nitong inatake ng halimaw ang kanyang kasama. Tinanong ni Licheng kung ang Tentacle Man daw ba ito. Ngunit ang lalaki naman ay sinabi na malamang ang Tentacle Man ang sumugod sa kanila. Matapos tanungin kung nasaan ito, sinabi naman ng lalaki na nasa bangin ito ng mga basura. Si Licheng ay naiinis dahil wala man lang daw sinyales kapag umatake ito sa kanila. Si Licheng ay pinaalis na ang mga tao at tinawag naman ang mga evolver para pumunta sa lugar. Ang grupo ay dahan-dahan nagpatrol sa lugar. Sinabi din ni Licheng na huwag nilang lalabanan ang Tentacle Man. Kapag nakita nila ito agad na daw silang tumakbo. Matapos makarating sa lugar, napansin naman ni Licheng na walang halimaw dito. Siya ay nakakita ng mga bakas ng paa, habang ang mga kasama niya naman ay sinabi na malamang tumakbo agad paalis ang halimaw matapos nitong makakuha ng pagkain. Matapos maubos ng mga taga-Bikusyan at ng mga taga-planta ng uling, nadagdagan na daw ang bilang ng mga nawawalang tao sa kanilang base. Kaya naman naghinala si Licheng na hindi ang Tentacle Man ang gumawa nito, matapos niyang makita ang mga footprints ng isang tao. Ang eksena ay nalipat sa base ng ating bida, sinabi niya din na nabuhay na siya ng mas matagal kesa sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman kung mas tatagal pa daw siya para mas makasurvive, hindi na daw malabong makapagpatayo siya ng magandang sibilisasyon. Ang kanyang score sa pagpapalaki ng komunidad ay tumaas na din sa 38. Ang binata ay naghihintay na daw ng 5 buwan para lumitaw ang system upang masugod niya na ang planta ng bakal. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa daw ito binibigay ng system sa kanya. Si Shanshan ay tinawag ang ating bida at sinabing nakabalik na sila. Si Xiaoyong ay tumalon mula sa taas ng pader at tinanong kung wala nga daw bang nakakita sa kanilang paghunting. Si Zhang Si ay sinabi naman na malakas na sila, kaya naman mapapansin daw agad nila ang mga tao kapag sinubukan daw silang sinundan ng mga kalaban. Tinanong niya din kung maganda nga daw ba ang ipinakita ni Xiao Shua, na agad namang sinang-ayunan ng bata. Habang nasabing napakagaling ng kanyang pinakita kanina, si Xiaoning naman ay sinabing nagawa na daw nitong pumatay ng zombie mag-isa. Habang pinupuri ni Xiaoyong ang bata, siya naman ay muling nakatanggap ng misyon, at ito ay sinasabing kailangan niyang tumulong sa potensyal niyang magiging kakampi. Ang ating bida ay nagtaka na kung ang mga taga-planta nga daw ba ang tinutukoy ng system na magiging potensyal niyang kakampi. Mula sa meeting room, si Li naman ay nagulat matapos malaman na gustong pasukin ni Xiaoyong ang base ng kalaban, kaya naman sinabi niyang napakadelikado nito. Si Song naman ay nag-alala din para sa ating bida dahil hindi daw nila ito matutulungan kung kikilos ito ng mag-isa. Ang binata naman ay sinabing huwag silang mag-alala sa kanya dahil kahit si Chen Chong ay hindi siya kayang saktan, kaya naman hayaan na daw nilang alamin niya mag-isa kung kalaban o kakampi nga daw ba ang mga nasa bakal na planta. Si Xiaoyong ay binilin sa kanilang lahat na sila na ang bahala sa sitwasyon dito sa base habang wala siya. Kaya naman sinabi na din ni Shengbo na mag-iingat ang binata dahil siya lang daw ang natatanging leader sa base na ito. Ang eksena ay nalipat sa bakal na planta. Si Licheng ay gustong pumasok sa kwarto upang mag-report, ngunit ayaw siyang papasukin ng 2 lalaki dahil wala siyang permiso ng 2 leader. Si Licheng ay bigla namang nainis at sinakal ang lalaki na ikinabahala naman ng kasama nito. Si Licheng ay bigla na lang nagulat at humingi ng tawad sa lalaking kanyang sinakal. Habang nagagalit ang dalawa sa ginawa ni Licheng, siya naman ay nagtataka at iniisip kung anong nangyayari sa kanya. Dahil ilang buwan na daw siyang bigla na lang nawawalan ng kontrol sa sarili. Mula sa loob ng kwarto si Ling ay narinig na nasa labas si Licheng kaya naman pinapapasok niya ito, na agad naman naintindihan ng lalaki. Matapos makapasok siya naman ay mukhang nagulat, matapos makita ang isang sexy na middle-aged woman na si Ling. Si Licheng ay may hinala tungkol sa bigla nilang nawawala ng mga kasamahan na ipinagtaka naman ni Ling. Ayon sa kanya may nakita siyang footprints ng babae sa lugar kung saan nawala ang lalaki. Si Ling ay medyo natahimik ng sandali at tinanong kung babaeng killer nga daw ba ang hinala niyang pumapatay sa kanilang mga kasama na sinang-ayunan naman ni Licheng.
Si Ling ay seryosong sinabi na gagamitin nila ang impormasyon ng lalaki, ngunit huwag daw nitong ipagkalat ang impormasyon sa ibang tao, na ipinagtaka naman ni Licheng. Sinabi ni Ling na masyado ng takot ang mga tauhan nila sa Tentacle Man, kaya naman hindi daw nila pwedeng hayaan na mas matakot pa sila at hindi na lumabas sa base. Si Licheng ay hindi sang-ayon sa sinabi ng babae, ngunit muling sinabi ni Ling na makinig na lang ito sa kanya at magtiwala. Si Licheng ay wala nang nasabi, habang si Ling naman ay lumapit at tinanong kung may plano nga daw ba itong gawin sa oras na ito. Habang siya ay namumula, bigla din naman siyang lumayo sa babae at sinabing aalis na siya. Matapos isarado ang pintuan, siya naman ay patuloy pa din na kinikilig habang sinasabi na may nakalimutan siyang tanungin. Mula sa isang kwarto, si Peng ay nagsalita at sinabing hindi nag-iingat si Ling sa kanyang ginagawa. Ang babae naman ay masungit na sinabi na si Peng na daw ang gumawa ng kanyang trabaho kung gusto nito. Mula sa loob ng kwarto si Peng ay may nililinis na bangkay, at sinabi din naman na si Ling na lang ang maglinis ng bangkay. Mula sa basurahan masisilayan ang itsura ng lalaking bigla na lang nawala kanina.